Hello po mga kasari, kumusta po at welcome po sa aking channel, Merelody Vlog. So guys, for today's video gusto ko lang ibahagi kung magkano nga ba ang starting ko sa aking tindahan at kung paano ko ito napalago. So ayan, pag-usapan natin for today's video kasi nga guys, may nagtanong din sa akin, no? So, ito nga, tanong nga ni Ma'am Glyza Capono. So, sabi nga ni Ma'am dito na, Ma'am, magkano ang start ng tindahan nyo? So, ayan. Siguro, di ko alam kung may tindahan na to si Ma'am o mag-start pa lang siya. Gusto niya magkaroon ng idea kung magkano ang gustong ikapital pag mag-start ka pa lang mag-sari-sari store. At salamat po, Ma'am Glyza, no, nang dahil sa iyo ay nakaisip ako ng next vlog ko, no. Halos kasi na i-vlog ko na at may vlog na rin ako tungkol dito. So, dahil may nagtanong, so, ito ibabahagi ko lang yung ginawa ko at paano ko napalago. Kaya ito, i-reveal ko na yung aking sikreto, no? Kung paano ko napalago yung aking maliit na puhunan. Dapat nga hindi ko na to sasabihin. So, dahil nga, siyempre hindi naman tayo madamot, ibabahagi ko lang kung ano yung ginawa kong diskarte, no? Para mapalago ko yung maliit kong puhunan. So, ito ay base lang naman sa ginagawa ko na maibahagi ko. Marami na din akong naibahagi guys na paano ang diskarte ko, no, sa mga dati kong video na ibahagi ko na rin. So, dahil may bago tayong viewers, so ito, ibabahagi ko ulit sa inyo ang aking ginagawang diskarte. Kaya naman, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, para lagi po kayong updated sa susunod ko pang video. So, ito, mag-start na tayo. So, unang-una talaga guys, nakakatulong din kasi minsan yung ating mga pinagdaanan sa buhay. Yung hirap, yung mga naranasan mo, yung may mga nang maliit sa'yo, yung mga nanghuhusga, yung mga nanlalait. Malaking tulong yun para lalo kang magporsige. Isa din yun sa dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Para gusto ko din kasi na may marating, hindi lang naman pagod yung abuti natin, kailangan may mapatunayan din tayo at may naipundar tayo dahil sa ating pagsari-sari store kahit maliit lang yung puhunan nung nag-start tayo. So, ito na nga ang katanungan ni Ma'am Glyza. So, sabi nga niya kung magkano yung start ko na puhunan nung nag-start pa lang ako mag-sari-sari store. So, hindi ka makapaniwala, ma'am. Maliit lang talaga yung puhunan nung nag-start pa lang ako. 3K lang yung puhunan ko. So, dati nga, year 2018 yon. So, marami-rami na rin akong nabibili noon. Kasi halos lahat ng items ay bumibili ako ng patatlo-tatlo lang muna. Yung iba, mga dilata, dala-dalawa, gano'n. Talagang pinagkasya ko yun sa halagang 3K. Talagang konti pa lang talaga yung paninda ko noon. Ilan-ilan piraso pa lang, makikita mo talagang gano'n, no? Kasi siyempre, gusto ko talaga na dahil pag may pangarap ka talaga at tiwala sa sarili at sa taas, talagang wala namang imposible. So, ganito nga ang ginawa ko, kasari, no? Unang-una talaga, pag gusto mo talaga na mag-grow kaagad ang iyong tindahan, gusto mo kaagad na dumami ang paninda mo, nalalago ang tindahan mo, so, unang-una talaga, tamang location ang pipiliin mo. Kung gusto mo talaga na lalago kaagad yung tindahan mo, halimbawa, pag sa katabing kalsada, yung basta may kanto yung daanan ng tao, yun talaga ang maganda para mabilis makita ng mga tao ang tindahan mo. Yun talagang una mong gagawin kung gusto mo na lumago kagad ang iyong tindahan. Kasi pag sa sulok, so asana natin yung bibili, yung mga kapitbahay lang, yung ilan-ilan lang. Pero kung ikaw ay libangan mo lang, so okay lang naman yun. Pero kung ikaw ay nangangarap na gusto mo kaagad na lumago ang iyong sari-sari store, so kailangan mo talaga humanap ng magandang pwesto. Yun talaga ang pinaka una. So, ayan. At pangalawa naman na gagawin mo para lumago kagad ang iyong sari-sari store, kailangan alamin mo kung anong hanap sa iyo ng inyong mga customer, kung ano ba yung katabi mo, kung halimbawa kung malapit ka sa school, so ano bang mabinta, mga soft drinks, mga school supplies, yung mga ganun. Basta alamin mo kung ano yung hanap ni customer, yun yung unahin mo pagbili talaga guys, no? Tulad nga sa akin, dito ay mabinta yung mga pang merienda kasi malapit kami dito sa mga tracking, so
factory, malapit kami dito. So, mga mabinta, UC. Siyempre, alamin talaga natin kung ano yung mabinta kasi iba-iba naman tayo, no? Halimbawa, ipakita ko sa inyo yung mga mabinta sa akin. Hindi ko naman alam kung mabinta din sa inyo. So, yun talaga ang ating tututukan kung ano yung mabinta sa atin. Yun muna ang ating bibilhin para mabilis natin mapaikot agad yung ating maliit na puhunan. Mabilis natin ma-rolling, di ba? Dahil nga start lang ako sa maliit na puhunan. So, ang ginawa ko, yung mga mabinta muna di talagang nililista ko. Kasi siyempre, sa dami ba naman nun, para pag may binta ako, yun kaagad ang binibili ko. Yung paikot-ikot lang. Basta kinabukasan, bili kaagad ako. At pinipili ko pa yun may mga pa-free para madagdag lang paninda sa aking tindahan. Yung ganun, kailangan madiskarte tayo, no? So, ayun guys, ang pangalawa, kailangan alamin natin kung ano ba talaga ang hanap sa atin ng ating mga customer. Pangatlo naman guys na kung gusto mo na lumago kagad ang maliit mong puhunan, kailangan mag-focus lang muna tayo sa mga fast-moving items. Saka na yung mga idagdag natin, mga may gusto tayong idagdag, saka na yun, mag-focus muna tayo kasi wala pa tayong puhunan sa para doon kung ano yung mga hinahanap, tulad nga sa akin. So, pag mayroon ng tayong extra budget, so pwede na tayo magdagdag, mag-repack tayo kung anong pwedeng i-repackin, kung ano yung hinahanap sa atin ng mga customer, yun, mag-isip tayo, kailangan madiskarte. Basta, ang unahin muna natin yung mga fast-moving items, yun muna ang ating bibilhin pag magsimula pa lang tayo mag-sari-sari store. Lalo na nag-umpisa lang tayo sa maliit na puhunan, kaya tutok muna tayo sa mga fast-moving items. Yun talaga guys, ang mahalaga. So, pang-apat naman guys, aanhin naman natin yung maraming stocks kung hindi naman mabinta sa ating tindahan. Kung gusto natin na mabilis umikot yung ating puhunan, so dapat yung bibili tayo unti-unti lang kasi siyempre alamin pa natin kung ano yung mabinta sa ating tindahan, lalo na't nag-umpisa pa lang tayo mag-sari-sari store. Yun talagang ating tututukan muna, no? Huwag muna tayong bili ng ganito, ganyan. Kasi mamaya hindi pala mabinta sa tindahan mo. So, sayang lang din. Maabutan ng expiration. So, malugi. So, paano ng puhunan? Magkano lang yung tubo mo dyan. Kaya, kung mag-umpisa pa lang tayo, huwag muna natin damihan ng mga paninda kasi hindi pa natin alam kung ano ba talaga hanap sa atin ng ating mga customer. Kaya pag bumili tayo, dapat paunti-unti lang. Saka na tayo magdagdag pag alam na natin talaga kung ano yung hanap sa atin lagi ng ating customer, no? Panglima ay tamang presyo din, no? At hindi naman palugi, yung sakto lang, yung sigurado lang na may kita ka sa tindahan at siyempre, tulad ko nga guys ay wala akong tindera, no? Ako lang. So, pag may gagawin ako, yung anak ko, marunong na kasi yung anak kong panganay. So, siya muna ang pinabantay ko. Hindi na kasi kami kumuha ng tindera, no? Lalo na nagbabayad ka ng renta, ng kung ano-ano, tapos kuha sa tindahan. Kaya, ayan, yun talaga ang mahalaga, no? Yung wag ka naman pasobra sa price, kailangan yung sakto lang din yung ipatong mo para mabilis din natin mapaikot yung ating puhunan. So, ayun guys, dahil nga wala akong tindera, so kami-kami lang, ako lang, kaya ang ginawa ko, sinasahuran ko yung aking sarili dahil ako lahat, ako namimili, ako nag-display, ako nag-aayos, ako nag-inventory, so dapat lang na sahuran natin yung ating sarili. So, yung sahod ko naman sa aking sarili guys, yun yung iniipon ko. Kaya natupad namin ang aming mga pangarap guys dahil sa pagsari-sari store, no? Basta marunong lang tayo magpatakbo ng negosyo at humawak ng pira. So, wala talagang imposible dahil tayo ay madiskarte sa buhay. Kailangan talaga madiskarte sa buhay din. Mag-isip tayo pag mayroon na tayong extra budget na binta na hindi natin nagagamit. So, pwede natin idagdag sa ating tindahan. Halimbawa na lang ang GCash, load, at kung ano-ano pa guys na hinahanap sa atin ng ating mga customer. Yon, saka lang tayo magdagdag pag mayroon na tayong extra budget. O diba? Para naman sure na kumpleto na yung mga paninda at sigurado na hindi makakawala si Tomer at dadami na yung soki mo pa ganon. So, lalago ng iyong tindahan. So, basta sipag lang talaga ang puhunan kasi sa araw-araw na paulit-ulit ng ginagawa natin. So, ayan, para hindi tayo mapanghinaan ng loob. So, ayun lang guys yung mga ginagawa ko, no, na kailangan natin gawin upang mabilis natin mapalago agad ang ating munting puhunan. So, alamin natin kung anong hanap sa atin ng mga customer. Yun talaga ang mahalaga. Wag na wag tayo magpapawala para lalong dadami yung ating mga customers. Ayun lang guys, hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat po. Bye!